Hello! Welcome po sa Jam Tales. Ako po si Miss J.A., ang inyong storyteller for today. Bagamat ikaw ang ina ng pasyente, sa ginawa nating test ay hindi kayo nag-match. Isa lang ang sigurado, ang ama ng bata, siya maaaring sumalba sa anak ninyo. Bumibingi ang mga salita na yon sa magkabilang tenga ni Althea. Mara siya napalunok bago nanginginig ang mga kamay. Hawak niyang folder kung saan naroon ang mga papel sa ospital ng anak niyang si Miguel. May tumututol po ba sa kasalang ito? Kasabay sa tanong na yun ng pari ay tila iisa ang mata ng mga taong naroon na tinungo ang kinatatayuan ng babaeng nasa pinto ng malaking simbahan. Kung makakasagabal lang, mapapangasawa mo sa tulong na kailangan ko, Rad. Ako po, Father. Tutol ako sa kasalan na ito. Matapang na ani Althea. Agad nagdilim ang mukha ng bride na si Hannah. Sino ka at bakit mo ginugulo ang kasal ko? Dumiretso si Althea sa gitna at walang pakialam sa mga titig. Hinarap niya at hinawakan sa braso ang groom. Rad, kailangan ko ng tulong mo. Ang anak natin nasa ospital, kailangan ka niya ngayon. Kailangan ka naming dalawa. Namula si Rad sa galit. Agad itong bumaba sa altar at hinila siya palabas. Anong pinagagagawa mo? Nababaliw ka na ba? Rad, please. Mamamatay ang anak natin kung hindi ka sasama sa akin ngayon. Ikaw lang ang pag-asa niya. Anak? Halos pasigaw na tugon ni Rad. Anong kalokohan to? Lumuhod si Althea sa harapan nito. Rad, totoo ang sinasabi ko. Si Miguel. Siyang anak natin. Kung gusto mo gawin mo akong alipin na mabuhay, kahit ano ipagawa mo gagawin ko. Basta iligtas mo lang ang anak natin. Naglakad pababa ng altar si Hannah. Mukhang na insulto ito dahil sa ginawang pagadlang niya sa kasal. Goodness! Bakit ba ang daming hadlang sa amin ni Rada? Rada, huwag kang magpapaloko. Hindi mo ba nakikita? Ginamit niya lang ang dahilan na yan para perahan ka. Desperadang babaeng yan. Desperada ako mabuhay ang anak ko. Pero hindi ako magiging desperada sa magiging asawa mo. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Hindi ko ginustong pumunta sa araw na espesyal sana sa inyo. Pero nanganganib ang buhay ni Miguel ngayon. Kailangan kita, Rad. Ngayon na! Anak, ngayon mo lang sasabihin yan? At tinaym mo pa sa kasal namin? Sigaw ni Hannah. Kung pwede na sana ibang araw, ginawa ko na. Pero wala na tayong oras. Kailangan ng anak namin ng donor ngayon. Pwede ka naman kumuha ng iba. Huwag mo kaming idamay. Balik ni Hannah. Nilapitan siya nito at dinuro. Kung matino kang babae, hindi ka susulpot sa kasal ng ex mo at hindi mo ilalagay sa alanganin ang buhay ng anak mo para lang guluhin ang kasal ko. Rad, paalisin mo na to. Mga gwardya! Subukan mo, Hannah. Mariing sagot ni Althea at humakbang palapit kay Hannah. Lahat ng tao rito ay kakalabanin ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko may sasama si Rad at kapag namatay ang anak ko, kahit makulong ako magiging pangungot mo. Hinawakan ni Rad ang braso ni Althea. Althea, ayan bang papel sa ospital ng batang tinutukoy mo? Rad, sinasabi mo ba naniniwala ka sa babaeng to? Paano nakasal natin? For 6 years nating engaged. Ngayon lang ito natuloy at ipakakansel pa dahil sa baliw na babaeng to. Tumingin si Rad kay Hannah. Kilala ko si Althea. Hindi siya pupunta rito para magsinungaling lang. Kung ano ko nga talagang bata, may karapatan akong pumunta. Hindi ko pipiliin ang kasal na ito kung may buhay na mawawala. Hindi, Rad. Desperada lang siya. Ginagamit ka niya. Ginugulo niyang buhay natin. Umiyak na si Hannah. Hinila ang braso ni Rad. Please, piliin mo naman ako. Hindi ko kakayanin kung iiwan mo ako ngayon. Kung aalis ka, magpapakamatay ako, Rad. Nanlamig ang paligid sa mga salitang yun. Ngunit hindi kumurap si Rad. Dahan-dahan itong inalis ang pagkakahawak ni Hannah sa braso. Narinig ko na yan noon. Ilang beses mo nang ginamit ang pagbabanta para lang makuha ang gusto mo. Hindi ako tanga, Hannah. Natuloy lang ang kasal na ito dahil sa pagiging desperada mo. Rad. Halos pabulong na sabi ng dalaga. Nanginginig ang tuhod nito habang napapaatras.
Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. 6 na taon ako nangarap ng kasal na to. Pero hindi mo ako magawang mahalin. Huwag mong ipamukha sa akin yung 6 na taon, Hana. Alam mo sa sarili mo kung bakit hindi kita kaya mahalin. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay ko habang may batang naghihingalo at ako lang ang sagot. Kung hindi mo matanggap, problema mo yan. Tumalikod si Rad at lumapit kay Althea. Althea, tara na. Hindi! Muling sumigaw si Hana at lumapit para pigilan silang dalawa. Hindi ako papayag. Rad, kasal natin to. Wala kang karapatang saktan ako ng ganito. Hindi na ito nilingon ni Rad. Mahigpit itong hinawakan ng kamay ni Althea at dinala palabas ng simbahan. Responsable pa rin talaga ang ama ng kanyang anak. Kinalaunan ay hawak na ni Rad ang papel ng resulta. Nanginig ang mga daliri niya sa bawat salitang nakalagay. Kumpirmadong siya nga ang ama ng anak ni Althea. Nakita niya si Althea na nakatayo lang sa gilid ng hallway at hawak ang kamay ng bata na nakararay pa rin. Napapikit siya at marahan lumapit. Rad, mahinang bungad ni Althea. Namumugto ang mga mata nito ngunit pilit pa rin umiti sa kanya. Salamat at pumahig ka magpa-test. Hindi agad siya sumagot. Umupo siya sa tabi habang nakatitig kay Miguel. He looks like me. Mahina niyang sabi. Ilang taon ba dumana? Hindi ko siya makilala, Althea. Bakit hindi mo agad sinabi ng buntis ka pa? Napayuko si Althea, saka nagsalita matapos mag-ipon ng lakas. Ilang araw pa lang tayo nun. Pero nabalitaan kong ikakasal ka na pala. May karapatan ba akong lumaban kung una pa lang? Talo na ako. Hindi nakasagot si Rad. Ramdam niya ang guilt sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magalit dahil sa totoo lang. Wala rin naman siyang karapatan. May kasalanan din siya at kasalanan niyang maging duwag noon. Kung sasabihin nito na may anak sila noon pa, pagbabago kaya ang kapalaran niya? O magiging delikado ito sa mag-ina? Hayaan mo na yan. Tapos na. Nangyari na. Wika ni Althea. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hana kasama ang dalawa nitong kamag-anak. So, totoo pala. Malamig ditong sabi. Ikaw talagang ama. Tumayo si Rad at humarap dito. Yes, may problema ka ba kung meron akong anak? Do you even realize what you've done? Singhal ni Hana. You humiliated me, Rad, in front of everyone. My family's reputation is at stake. Nag-igting ang panga ni Rad. Huh. Seriously, Hana? You're thinking about reputation when a child is fighting for his life? Nasaan bang katinuan talaga ng utak mo, Hana? Kahit anong sabihin mo, walang halagang kasal na hindi natuloy kapalit ng isang buhay. Mariin na paunawa na lalaki. Umiling si Hana. Alam mong pinagkasundo na tayo simula bata pa, Rad. Pero nagtaksil ka pa rin. Itinuro nito sa Althea at ang bata. You and your bastard child will live happily. Don't you dare call my son that. Miguel is innocent. Kung hindi ka makakatulong, huwag mo siyang insultuhin. Galit na sabi ni Althea. Nilapitan ni Hana si Althea at halos magkadikit na ang mukha nila. I can sue you both for humiliation and for ruining me. Then, sue me. I don't care. Pero huwag mong idamay ang anak ko sa bitterness mo. He don't deserve my fear. Matapang na tugon ni Althea. Ba't matapang ka? Enough, Hana! Malakas sa putol ni Rad. Kung reputasyon lang ng pamilya mo iniisip mo, then you never really loved me. Mas iniisip mo pa na mapaya ang pamilya mo kahit na naging baliw ka na. Anong nasa utak mo? Nanginginig ang kamay ni Hana, ngunit wala nang lumabas sa salita mula rito. Sa halip, galit na tumalikod dito at lumabas ng ospital kasama ang mga kamag-anak nito. Tahimik na bumalik si Rad sa tabi ni Althea. Rad, mahina ang boses itong tinawag siya. Hindi ko hinihingi na akuin mo lahat basta tulungan mo lang siya ngayon. Pagkatapos ito, pwede ka nang bumalik sa buhay mo. Tinitigan ni Rad ng seryoso ang babae. No, Althea. I cannot walk away this time. He's my son. I already miss his whole life. Hindi ko na hayaang mawalay pa ako sa kanya. Alam mo namang may karapatan pa rin ako bilang tatay niya, di ba?
Napaluha agad ito. Miguel needs stability. He needs love. Huwag kang mangako kung hindi mo rin tutuparin. Pinisil ni Rad ang kamay nito. Then, watch me keep them. I will prove it. Makalipas ang ilang oras ay nag-stabilize na ang bata. Althea, uuwi muna ako. Sabi ni Rad. Kailangan kong ipaliwanag to sa pamilya ko. Kailangan nilang malaman kung bakit hindi natuloy ang kasal. Hindi natin alam kung anong sasabihin ni Hana sa kanila. Handa ka bang sabihin sa pamilya mo? Kinakabahan tanong ni Althea. Madi-disappoint sila o baka magalit pa. Pero mas mahalaga ang buhay ni Miguel kaysa sa kahit anong mangyari sa akin. At isa pa, kailangan lang nila ng explanation sa sitwasyon. Nag-alinlangan si Althea. At paano kung itakwil siya ng pamilya mo? O ako? Problema na nila yun. Hindi kailangan ni Miguel ang approval nila para mabuhay. At ginawa mo na lahat nun mag-isa. Hindi ko nahayaan yun. Dapat tayong dalawang magpalaki sa kanya. Biglang gumalaw si Miguel at dumilat ng bahagya. Nay, mahina nitong bulong. Agad lumapit si Althea sa bata. Anak, gising ka na. Anong nararamdaman mo? Mahina mang magsalita ngunit nakangiti si Miguel na tumugon. Okay na po. Nanalo po ba ako? Napangiti si Althea sa kabila ng pagluha. Of course, anak. You're my champion. Lumapit si Rad at hinawakan ang maliit na kamay nito. Miguel, I'm your dad. Nanlaki ang mga mata ng bata na makita siya. Ibig pong sabihin, may daddy na ako ngayon. Matagal na. Sagot niya habang nagtutubig ang kanyang mga mata. Hindi ko lang alam, pero nandito na ako ngayon at hindi na ako aalis ulit. Ngumiti si Miguel at dahan-dahang pumikit ulit. Ilang araw nang lumipas mula nang mangyari ang lahat, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Rad sa ospital. Nasa isip ni Althea ang bawat posibilidad, lalo na nang mabalitaan niyang tuluyan ng pinutol nito ang engagement kay Hana. Lalong sumidi ang kaba niya. Alam niyang hindi basta-basta sumusuko si Hana. Kapag ikaw ang tinarget nito, hindi ka nito lulubayan hanggat hindi ka dumaranas ng matinding pasakit. Habang abala siya sa pagtitiklop ng mga damit ni Miguel sa gilid ng kama, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang ginang ang pumasok kasamang ilang katulong, bitbit ang mga kahon at basket ang pagkain. Magandang araw. Ikaw ba si Althea? Malumanay ngunit may otoridad ang tinig ng ginang. Natigilan si Althea at halos mabitiwan ang hawak. Opo, ako po. Ngumiti ang ginang at agad lumapit. Nabigla siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Ako si Lucia, ina ni Rad. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabisita. At salamat kung hindi dahil sa'yo, hindi na sana nakawala si Rad sa kasunduan nila. Parang nawindang si Althea sa nalaman. Po, pasensya na pero hindi ko po maintindihan. Noon pa gustong putulin ni Rad ang engagement, pero palaging nagbabanta si Hana. Kaya siya magpapakamatay daw siya kapag iniwan. Kaya kahit kami hindi makakilos. Mabuti na lang ngayon hindi na siya nagbanta. Naglaho bigla ang drama niya. At iyon ang ipinagtataka namin. Medyo nabunutan ng tinig ang dibdib ni Althea, pero hindi rin siya mapakali. Ma'am Lucia, baka ako naman po ang pagdiskitahan niya. Hinawakan siya nito sa balikat. Kung mangyayari man, huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan saktan ka niya. Isa pa, mas mabuti ng ganito para makakahinga na rin kami sa ilang taong pag-pressure ng pamilya niya. Nilagay na mga katulong ang mga kahon sa mesa. May prutas, mamahaling tsokolate, at kung ano-ano pang regalo. Napakamot siya ng ulo. Nako, sobra-sobra po ito. Ngumiti ang ginang. Hindi, kulang pa yan. Para kay Miguel din ang lahat ng ito. Lolo't lola niya kami, kaya may right naman kaming magbigay, di ba? Nang marinig ang sinabi nito, hindi napigilang mapangiti ni Althea. Hindi niya aakalain na matatanggap agad nila ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas muli ang pinto.
Pumasok ang isang babaeng kasing tangkad niya. Nakataas ang kilay nito at naka-cross arm agad. Ikaw pala si Althea. Hindi ko inakala na isang ordinaryo lang na babae ang pinatulan ng kapatid ko. Tumaas ang kilay niya sa narinig. Excuse me? Kahit ordinaryo lang akong babae, pinatulan pa rin ako ng kapatid mo. Hindi ko kasalanan kung ibang tingin ni Rad noon sa akin. Nagkatinginan ng dalawa na parang may boltahe sa pagitan nila. Si Lucia naman ay nakaupo at nakatingin sa kanila. Nako, parang nakakita ko ng dalawang pusa nagtititigan. Baka magsabonat na kayo ha, hindi pwede. Umirap si Regine, pero hindi nawala ang kumpiyansang nakapinta sa mukha. I'm just being honest, Mom. Gusto mo bang magpanggap ako? Napangisi ito at tumayo ng tuwid. Alam mo, hindi ko in-expect na matapang ka. Akala ko tipikal na mahinin at iyakin ka lang. Bahagyan tumaas ang baba ni Althea. At sino nagsabi niyan? Mahirap yatang mabuhay ng ganyan kung mag-isa mong pinalalaki ang anak mo. Matagal ko nang isinantabi ang pagiging iyakin. Survival ng importante. Saglit na natahimik ito at bahagyan tumango. Pero, seriously, ano nakita ng kapatid ko sa'yo? You're not his type. Aba, tanungin mo siya. Itinukod niya ang kamay sa baywang. Pero kahit hindi niya ako type, anak niya niluwal ko. Regine, tama na. Huwag kang ganyan sa nanay ng pamangkin mo. Pigil ng ginang. Saglit na lumambot ang ekspresyon ni Regine. Umupo ito sa gilid ng kama at bahagyang hinaplos ang buhok ni Miguel na mahimbing nang natutulog. He's cute. He looks like Rad. Pero mas expressive ang mukha. Mukhang madaldal din. Napangiti si Althea. Sobrang daldal, pero mabait. Marunong mambola. Kanina lang, kinukumbinsi ako magluto ng fried chicken kahit bawal. Wow, so bata pa lang marunong na mag-charm. Parang kilala ko yung ganyang ugali. Sounds like my brother. Magkamukha nga sila pati ugali. Pareho ring matigas ang ulo. I like you. Tumayo si Regine at hinarap siya. Kadalasan kasi, mga babae na lumalapit kay Rad, laging pakipot at pahinin. You're different. Bahagya siyang ngumisi. Siguro kasi wala akong balak lumapit sa kanya noon. Pero masyadong makulit ang kapatid mo. Pero nandito na tayo. Kung di dahil sa kanya, wala akong Miguel ngayon. Tumango ito at marahang tinapik ang balikat niya. Then, welcome to the family, I guess. Hindi ko sinasabing approve na agad kita, pero hindi rin ako kontra. Let's see how things go. Pag-alis sa mag-ina, doon na napaupo sa Althea sa gilid ng kama. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Napatingin siya kay Miguel na payapang natutulog. Pinisil niya ang kamay ng anak at bumulong. Mukhang hindi lang tayong lumalaban ngayon, anak. May kasama na tayo. Bigla na namang bumukas ang pinto. Akala niya ibumalik ang mga ito kaya sasalubungin niya sana. Kaso si Hana ang pumasok. So, ito pala ang bata. Anito habang nakataas pang kilay. I will take him with me. Ako na magpapalaki sa kanya dahil ako naman na magiging asawa ni Rad. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. At isa pa, hiwalay na kayo ni Rad. Cancelled ng engagement niyo. Huwag ka masyadong delusional. Huh, you don't get it, do you? People like me always get what we want. Kung hindi ako nagpakasal kay Rad, hindi ibig sabihin tapos na kami. I can still win. Huh, win? Natawa si Althea na mapait. Tigilan mo na nga yung ilusyon mo. Mabilis na nag-init ang dugo ni Hana. Ikaw ang ilusyonada. Do you really think Rad will choose you? A nurse with nothing? He belongs with me, not with some nobody. Kung ako man ay nobody sa paningin mo, proud ako. Dahil kahit mag-isa ko siyang pinalaki, buhay at masayang anak ko. At iyon ang hindi kayang bilhin ng pera mo. Biglang umabante si Hana at sinubukang abutin ang braso ni Miguel. Ako ang mas makakapagbigay ng future sa kanya. You think love is enough? Love doesn't pay bills. Itinulak ito ni Althea palayo at matalim niya itong tingnan. Hindi mo siya pag-aari, Hana. Ano ko siya? Wala kang karapatan na kunin siya. What the hell are you doing here, Hana? Narinig nila ang boses ni Rad. Kakapasok din ito ng kwarto.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae at nagkunwaring kaawa-awa. Rad, gusto ko lang tumulong. Ibigay mo na sa akin yung bata. Ako na mag-aalaga kay Miguel. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Pagkatapos mo kong i-blackmail sa drama at pananakot mo. At ngayon, gusto mo agawin yung anak ko sa tunay niyang ina. Tumigil ka na nga, Hana. Rad naman, huwag mo naman tong gawin sa akin. Kailangan mo ko. Hindi, Hana. Hindi kita kailangan kahit kailan. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa. Kapag sinubukan mo lumapit ulit kina Althea o Miguel, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Namula si Hana habang nanginginig sa galit. Pagsisisihan niyo to, Rad. Kayong dalawa! Sabay talikod at malakas sa sinarado ang pinto paglabas. Naiwan ang katahimikan sa kwarto. Althea. Mahinang sabi ni Rad, saka lumapit at tumabi sa kanya. Sorry kung kinailangan mong pagdaanan yun. Dapat pinigilan ko na siya kanina pa. Umiling siya bago ngumiti ng pilit. Hindi mo kasalanan. Pero Rad, kaya nga iniisip ko baka mas mabuti kung ilayo ko na lang si Miguel. Magpakalayo-layo na lang kami para wala nang gulo. Ayoko mas lalong gumulo ang buhay namin. Hindi. Hindi ka naalis ulit. Hindi na ako papayag. Nawala na ako ng maraming taon sa anak ko. Hindi ko na siya papakawalan ulit. Pero paano kung bumalik siya? Paano kung saktan niya kami? Hindi mo naman palaging kasama si Miguel para ipagtanggol siya. Hinawakan ni Rad yung kamay niya. Hindi siya babalik. Sisiguraduhin ko yun. Poprotektahan ko kayong dalawa kahit anong mangyari. Dumating si Rad sa opisina at sinalubong agad siya ng mabigat na ulat mula sa kanyang assistant. Halos namutla mukha nito nang iabot ang folder. Sir, may problema na naman sa project sa Quezon site. The suppliers backed out at nagkaroon daw ng delay sa materials. Ang masama, naglabas na naman ng statement ang business partner natin at pinapalabas na tayo may pagkukulang. Tumalim ang tingin ni Rad habang binubuklat ang mga papeles. Ilang ulit na ito nangyari at halos palagi ang partner nilang si Victor ang nasa gitna ng kontrobersya. Victor again. Malamig niyang sabi. Always the same pattern. Whenever he's involved, something goes wrong. Natahimik ang assistant. Sir, alam niyo na po ba? Madalas siya nakikitang kasama ni Miss Hana. Napahinto si Rad. Ngunit saglit niyang pinikit ang mga mata at pinakalman sarili dahil sa galit. No, I won't accuse without proof. Hindi ako bababa sa level nila. For now, focus on damage control. I will handle Victor myself. Maghapon siyang abala sa pag-aayos ng mga papeles, pakikipag-usap sa investors at contractors. Ngunit hindi nawala ang bigat sa ulo niya. Pakiramdam niya na kahit gaano siya kasipag, laging may sumasabotahe. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Hana at si Victor, mas lalo siya naguguluhan. Pagdating ng hapon, dumiretso siya sa ospital. Pagbukas pa lang ng pinto ng silid, agad niya nakitang maliit na katawan ni Miguel na nakaupo sa kama. May hawak itong laruan at nakangiti na. Rad! Masayang sigaw ni Althea. Sakto, kakakain lang namin. Napawi ang bigat ng dibdib niya. Good, I needed this. Nilapitan niya si Miguel at umupo sa tabi ng kama. How are you, champ? Ngumiti si Miguel habang hawak ang laruan nitong robot. I'm good po, pero hindi pa rin ako pwedeng tumakbo. Sabi ni nanay bawal daw muna. Tumawa si Rad at hinaplos ang ulo ng bata. She's right, you need to rest. Pero don't worry, kapag gumaling ka, ako mismo makikipagpatintero sa'yo. Namilog ang mga mata ni Miguel. Talaga po, pero hindi po kayo mukha naglalaro ng patintero. Natawa si Rad. Magugulat ka na lang na magaling ako. Maya-maya yumuko si Miguel at bumulong kay Rad. Tito Rad. Sandali itong natigilan bago tumingin muli. Pwede ko po ba kayong tawaging papa? Napatingin si Rad kay Althea, saka bumalik ang tingin sa bata. May kumirot sa puso niya. Kung gusto mo lang, hindi kita pipilitin. Okay lang kahit magtagal. Nakangiting tumango si Miguel. Okay po. Natigilan si Rad at hindi napigilang haplusin ang pisngi ng anak niya.
Sobrang sapat na yun para sa akin. Kinabukasan, nasa opisina na naman siya, hawak ang isa pang report ng panibagong delay. Lalo siya naiinis nang mapansin na si Victor pa rin ang nasa linya ng problema. Sir, sabi ng isa sa mga engineer sa meeting. This is the third time na nasirang timeline natin dahil sa subcontractor sa si Victor ang nagdala. Coincidence pa rin po ba ito? Tumahimik si Rad at mariing pinisilan tulay ng ilong. I don't believe in coincidences anymore. Keep everything documented. I want records. Pagkatapos ng meeting, napasandali siya sa upuan. Hindi na niya maitago ang inis. Ngunit ang bumukas ang phone niya at lumabas ang larawan ni Miguel na nakangiti habang hawak ang robot na binili niya kahapon. Napawi ang lahat ng init ng ulo niya. Sa ospital, nadatnan niyang pinipilit ni Miguel na maglakad-lakad kahit na may hawak na dextrose stand. Miguel! Inis sa sigaw ni Althea. Sabi ko sa'yo magpahinga ka sa kama, bakit ka ba? Pero sumabat agad si Miguel. Nanay, nag-e-exercise lang po. Tignan mo, malakas na ako. Nag-flex pa ito ng braso na parang maliit na bodybuilder. Natawa na lang si Rad sa eksena. May point siya. Sabay lapit niya para alalayan ng bata. Pero champ, makinig ka sa nanay mo, siyang boss dito. Kayo po yung assistant boss. Sagot agad ni Miguel. Pwede rin po ba kayong mag-decide? Natawa ng malakas si Rad. Gusto ko yung pag-iisip mo. Pero sorry, mas mataas ang ranggo ng nanay mo sa ating dalawa. Napangisi si Althea at umiling. Buti naman at may isa nakikinig. Habang nakaupo silang tatlo, napansin ni Althea ang paraan ng pagtitig ni Rad kay Miguel. May halong tuwa at lungkot ito sa mukha na para bang may pinagsisisihan sa mga panahong nawala sa buhay nito. Rad, mahinang sabi ni Althea. Tinitignan mo siya na parang sinusubukan mong isaulo bawat detalye. Tumango si Rad. Kasi yun nga ang ginagawa ko. Masyado na ako maraming pinalampas. Hindi ko na may babalik yun. Pero sisiguraduhin kong wala na akong papalampasin simula ngayon. Hindi na nakasagot si Althea. Sa halip, pinanood lang niya ang dalawa habang nag-uusap tungkol sa mga robot at cartoons. Tahimik ang gabi sa ospital. Nasa tabi ng kama si Althea at nakahilig habang pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ni Miguel. Dumating naman si Rad dala ang 2 tasa ng kape. Maingat niyang inilapag iyon sa mesa. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya sa babae. Umiling si Althea. Sanay na ako sa puyatan. Besides, mas gusto kong makita siya mahimbing na natutulog para sigurado ako na safe siya. Umupo si Rad sa tabi nito at bahagyang umiti. You've been doing this alone all these years. Hindi ko maisip kung paano mo nakayanan. Nagkibit balikat ito. Wala naman akong choice. Hinidad niya. At kahit mahirap, hindi ako nagsisi. Miguel gave me a reason to live. Ilan sandali sila natahimik at pareho nakatingin kay Miguel. Maya-maya pa ay si Rad ang unang nagsalita. Althea, naalala mo ba nung tayo? Napangiti ito na may halong pait. Of course I do. Akala ko nga noon ay magiging tayo sa huli. Dahil nga masyadong kilala ka sa campus at medyo sikat din. Marami pala akong kaagaw lalo na si Hana. Inaasahan ko na yun. Pero iba pa rin pala kapag umasa ka. Umigting ang panga ni Rad sa narinig. Hindi ko pinilang engagement na yun. Ilang beses ko nang gustong tapusin. 3 beses na dapat ikakasal kami pero ako mismo nag-cancel. Pero si Hana, lagi may dahilan para hindi tuluyang matapos. Kung hindi siya, pamilya niya naman ang gumagamit ng tactics. Napakurap si Althea at nagulat. 3 beses? Pero pwede mo naman siyang pakasalan. Kaya mo namang matutunan na mahalin siya. Sinubukan ko naman, Althea. Pero masyado kang makapit sa utak ko na kahit nalaman ko na nag-abroad ka at posibleng hindi na tayo magkikita. Hindi ka pa rin mawala sa puso ko. Mapaitang ngumiti si Althea. Sinisi kita, Rad. Sinisi kita sa mga nangyari sa akin. Pero kahit ilang beses kitang sinisi, hindi ko kayang pagsisihan si Miguel. Siyang pinakamaganda nangyari sa akin. Tila tinamaan si Rad sa bawat salita. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Althea. I'm sorry, Thea. Sorry for everything.
Sorry for not being there. Sorry for hurting you. Kung kaya ko lang ibalikan lahat, gagawin ko. Naging duwag ako. Doon lang ako naglakas ng loob na bumitaw na makita ka ulit. Napakagatlabi ito at dahan-dahang binawi ang kamay. Huwag mo nang sabihin yan. Wala nang mababago kahit mag-sorry ka. Ang totoo, ayoko nang balikan pa yung nakaraan eh. Nagkasama tayo ngayon dahil kay Miguel at sapat na yun. Sapat na sa'yo yun? Tanong ni Rad. Hindi ko naman kailangan na maging fairy tale ang buhay ko. Ang kailangan ko ay lumaki si Miguel na minahal siya at ligtas. Sapat na yun nandito ka para kay Miguel. May gusto siyang sabihin pero pinigilan niya lang ang sarili niya. Sa halip, tumingin siya kay Miguel at hinaplos ang maliit na kamay nito. Kung ganun, sisiguraduhin kong makukuha niya yun. Kahit hindi mo ko tanggapin, nandito pa rin ako para sa kanya. Nakaramdam si Rad ng kakaibang kaba paglabas niya ng opisina. May napansin siyang maliit na kahon sa basurahan sa gilid ng hallway. Kinuha niya ito at agad na pakunutan noo nang makita ang PT at positibo ang resulta. Mabilis sa sumagi sa isip niya si Hana. Kilala niya ang babae at mukhang may gagawin na naman ito. Pumunta siya sa private office ni Victor, ang business partner niya. Paglapit pa lang niya sa pinto, napahinto siya dahil sa narinig na tawanan at mahihinang ungol. Dahan-dahan niyang itinulak ng bahagya ang pinto at muntik siyang mapamura sa nakita. Niyakap ni Victor si Hana mula sa likod habang tumatawa. Talaga bang naniniwala pa si Rad sa mga pinagagagawa mo? Sabi ni Victor. Yung peking PT, ang galing. Kapag pinakasalan ka na niya, mapapasa akin ang kumpanya. Tumawa si Hana at pabirong tinapikan dibdib ni Victor. Masyado siyang seryoso para maghinala. Basta nararamdaman niyang responsable siya, hindi siya makakatakas. At kapag napirmahan ng mga papeles, wala na makakapigil sa atin. Halos kumulo ang dugo ni Rad. Parang nagdilim ang paningin niya habang pinagmamasdan ng dalawa. Lahat ang duda niya noon ay naging malinaw na ngayon. Hindi siya kailanman minahal ni Hana at isang palabas lang ang lahat. May plano na pala mga itong pabagsakin siya at dahil hindi niya ito pinakasalan, hindi nito makukuha ang gusto. Hindi niya napigilan yung galit niya. Malakas niyang binuksan ang pinto. Anong kalokohan to? Sigaw niya. Parang mga batang nahuli ang dalawa dahil agad lumayo si Hana at Victor. Nanginginig ang boses ni Hana at kunwaring nagulat. Rad, mali ang iniisip mo. Huwag mo akong subukan lokohin. Mariing sagot ni Rad. Narinig ko ang lahat. Umabanti siya habang nakatitig ng matalim kay Hana. Lahat ng yon, lahat ng drama mo, lahat ng pananakot mo ay puro palabas lang pala. At ikaw, Victor. Lumipat ang tingin niya sa lalaki. Pinagkatiwalaan kita. Business partner kita. Pero sa lahat ng oras na to, sinasabotahin mo ang mga proyekto ko para lang magkaroon ng kontrol. Nagtaas ng kilay si Victor at hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. Business is a business, Rad. Huwag kang magmalinis. Masyado kang sentimental, kaya madali kang talunin eh. Talunin? Halos pasigaw na sagot ni Rad. Minamaliit niyo ako. Kahit mawalan ako ng milyon-milyon sa pagputol sa'yo, mas gugustuhin ko pang sunugin ang lahat kaysa hayaang pamunuan ng mga ahas na katulad niyong kumpanya ko. Nagpaawa pa si Hana at pilit na lumapit sa kanya. Rad, please, ginawa ko to para sa atin. Para sa'yo, huwag mo namang itapon to. Lumayo siya sa dalaga na para bang nandidiri. Para sa akin, hindi Hana. Ginawa mo to para sa sarili mo. At yung baby stand mo, huwag mo na subukan. Hindi mo na ako maluloko. Kung sino man ang ama, sigurado hindi ako yun. Kahit anong gawin mong paglalandi sa akin, hindi kita minsan pinatulan. Namutla si Hana at hindi makasagot. Huminga ng malalim si Rad bago dumagdag ulit. Gusto niyo maglaro ng marumi? Sige, pero tandaan niyo to. Bawat galaw na gagawin niyo, 10 hakbang na ako ang nauna. At pagdating ng panahon, pagsisisihan niyo, kinanti niyo ako. Maaga pa lang ay nasa ospital na si Rad. Inayos niya mga papeles para sa discharge ni Miguel. Nakangiti siya habang pinagmamasdan sina Althea at Miguel na nag-aayos sa mga gamit. Finally, masayang sabi ni Althea. Makakauwi na rin tayo.
Tumalon si Miguel sa kama at nag-pose na parang superhero. Yay! Walang dextrose na't walang doktor na lagi tinutusukan ng kamay ko. Natawa si Rad at lumapit sa bata. Hinaplos niya ang buhok nito. But you still have to take your medicines, champ. Hindi pa tapos ang laban. Okay po, Papa Rad. Halos matulala si Rad sa tinawag ng bata sa kanya. What? Did you call me? Papa Rad. Ulit ni Miguel. Papa na po kita ngayon. Parang lumiwanag yung buong mundo ni Rad. Napangiti siya na malaki at niyakap yung anak niya. Hindi mo alam po, gaano ko kasaya na naririnig yan. Tumikhim si Althea. Oy, tama na yung drama. Baka mamaya maiyak ka pa dyan. Habang inaayos nila nasa loob ng bag, biglang nahulog ang isang piraso ng damit ni Althea. Mabilis na yumuko si Rad para pulutin ito pero sabay ding yumuko si Althea. Tumama ang noo nila sa isa't isa. Ay! Sabay nilang sigaw. Natawa si Miguel sa nakita. Naku, nanay! Papa Rad, nagali ka na sana kayo kung hindi nagkabanggaan na noon nyo. Namula si Althea at agad na inayos ang sariling buhok. Miguel, ano ba yung pinagsasasabi mo? Totoo naman po. Sagot ng bata at tawa pa rin ng tawa. Napatakip na mukha si Rad. Pero hindi maitago ang ngiti. Champ, don't tease your mom like that. Pero papa, bagay kayo. Bulalas ni Miguel at nakangiti pa ng todo. Parang sa mga pelikula po, yung nag-aaway lagi tapos magkakatuluyan din. Nagkatinginan si Rad at Althea at pareho nagkunwaring deadman na lang. Nagpasya si Rad na ibaba ang gamit sa sasakyan. Paglabas ito ng silid, biglang sumigaw si Miguel. Nanay! Papa Rad! Don't forget to kiss before you go! Halos matisod si Rad sa narinig. Miguel! Sigaw ni Althea. Namumula ang pisngi ng babae sa tinura ng anak. Ano na namang pinagsasasabi mo riyan? Narinig ng ilang nurse sa labas ito at napatingin sa kanila. Napatakip na mukha sa Althea at halos gusto nang matunaw. Pagbalik ni Rad, nakangisi na si Miguel na parang walang kasalanan. Oh, ayan. Papa, perfect timing ka po. Baka gusto mo tulungan si nanay na isuot ang jacket niya. Napatingin si Rad kay Althea na nagmamadaling magsuot ng jacket. Dahil nahirapan siya sa zipper, lumapit si Rad at marahang kinuha yon. Here, let me. Mainit ang hininga nito nang lumapit ang binata sa likod ni Althea para ayusin ang zipper. Ramdam niyang kabog ng puso niya. Si Miguel naman ay nakangiti lang at sumipol pa. Muntik nang matanggal ni Althea ang zipper sa sobrang hiya. Miguel, tumigil ka na nga. Tumawa si Rad at maingat na sinara ang zipper. There, done. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Bagay sa'yo. Napakurap siya at mabilis na umiwas ng tingin. Salamat. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, hawak ni Rad ang gamit habang si Althea naman ay nakaalalay kay Miguel. Panay ang daldal ng bata. Papa Rad, promise mo maglalaro tayo ng patintero, taguan at basketball, tapos bibili tayo ng ice cream at saka... Oh, slow down, champ. Tawa ni Rad. Isa-isa lang. Hindi po pwede. Dapat lahat para banding tayo. Para kang si Superman tapos si nanay si Wonder Woman. Napahinto si Althea at napatawa na mahina. Miguel, hindi kami superheroes. Ordinary lang kami. Umiling ang bata. No, nanay. You're my heroes. Sandaling natahimik ang dalawa. Nagtagpo ang mga mata ni Rad at Althea na parehong nakangiti sa sinabi ng kanilang anak. Mabilis na kumalat ang balita na napalis ni Rad ang business partner niyang si Victor. Hindi ito basta simpleng pagpapatalsik. Ginawa niya ito nang hindi nawawala ang kahit anong assets ng kumpanya. Sa isang formal na meeting, tinuldukan niya ang lahat. Effective today, Victor is no longer part of this company. Mariing pahayag ni Rad sa board. And let me assure you, walang mawawala sa atin. I already secured everything. Natahimik muna ang lahat bago sumabog ang palakpakan. Pakiramdam ni Rad ay para siya nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Samantala,
Si Hana ay hindi na nagpakita mula nang huli nilang banggaan. Napahiya ito ng husto at sa pagkakataong yun, parang tuluyan ang naglaho ito sa paligid niya. Pagbalik niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Rad! Bati ng nanay niya. Sa wakas nakauwi ka na. At alam mo na ba? Alam na ng lahat na may anak ka na. Napatigil si Rad. Ano? Paano? Ako ang nagsabi. Deserve nilang malaman. At excited silang makilala si Miguel. Nanlaki ang mata niya, pero hindi rin napigilang mapangiti. Hindi ka talaga marunong magtago ng sekreto, no? Paano ko itatagong isang bagay na ganito kahalaga? Apo ko yun, at proud ako. Samantalang si Althea ay bumalik na sa duty niya sa ospital. Nang nasa pantry siya para kumain ng sandwich, bigla siya nalapitan ng isa sa mga kasamahan niya. Oh, Thea! Panunokso nito. Ang swerte mo ah. Yung pasyente mo naging asawa mo na yata. Napakunutan noon niya. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Nagkatawanan ng mga kasamahan. Don't act innocent. We all know na sinundo ka lagi ni Sir Acosta. At isa pa, hindi naman basta lalaki yun. Rich, gwapo at CEO pa. Kung ako ikaw, hindi ko na pakakawalan. Tigilan niyo nga ako. Hindi naman ganun yun. Isang nurse pan sumabata. Kung ayaw mo, Thea, akin na lang si Papa Rad. Papayag ka ba? Mabilis siya naging defensive. Hoy, hindi siya basta bagay na pwedeng agaw-agawin na. At saka, napahinto siya at biglang namula. At saka, hindi kayo bagay sa kanya. Natahimik ang lahat at sabay nagtawanan. Oh, ayan, defensive. Ikaw na nga, Althea. Aminin mo na lang. Namula lalo sa Althea at napahawak sa ulo. Ang kulit niyo. Dumating si Rad sa ospital sa parehong araw para sunduin si Althea. Hi, Thea. Bati nito na parang walang ibang tao. Ready to go home? Agad na nagtilian ng ilang nurse sa gilid. Ay, sinundo na ni Prince Charming! Nagkibit balikat si Rad at ngumiti pa lalo. Good evening po. Bati nito sa mga kasamahan niya. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. She works too hard. Napulunok na lang siya at halos gusto nang matunaw sa hiya. Rad, pwede na ba tayong umalis? Tumawa si Rad at kinuha ang bag niya. Of course, let's go. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, sinundan sila ng mga tingin at bulungan. Si Althea naman ay namumula pa rin ng pisngi. They like us together. Masyado ba tayong bagay? Nakakunot ang kanya noo. They're just dissing, huwag mo na lang pansinin. Halos tumatalon sa tuwa si Miguel pagdating nilang dalawa sa bahay. Hinila ng bata si Rad papasok. Papa Rad, dito ka na matulog! Masigla nitong sigaw. Mas masaya po kung nandito ka. Please! Napatigil si Althea at tumaas ang kilay. Miguel, huwag kang basta nagdidesisyon. May sarili siyang bahay. Bakit pa siya uuwi? Mabilis sa sagot ang bata. Sabi mo, dapat may kasama ako gabi-gabi. O ayan, perfect na po kasi nandito na si Papa. Nagkatinginan silang dalawa. Umiling si Althea pagkatapos. Miguel, hindi pwede. May trabaho pang papa mo. Wala akong meeting bukas. Maagap na sabi ni Rad. So, free ako. Napahawak na lamang siya sa sentido. Rad, nagkibit balikat ng lalaki. I can sleep on the couch if it makes you feel better. Mabilis sa sumingit si Miguel. No! Dapat sa kwarto natin para complete family talaga. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Miguel, hindi pwede yun. Kunwari inosenteng ngumisi ang bata. Bakit po? May space naman, at least safe ako kapag may nanay at papa sa tabi ko. Napatahimik si Rad at tinakpan ng bibig para maitago ang tawa. Honestly, may point siya. Ano ka ba, Rad? Singhal ni Althea. Huwag kang makisama sa kalokohan niya. Ngunit nagpumilit si Miguel at halos maglupasay pa sa sahig. Sige na po, nanay, please. Napabuntong hininga siya at pilit na pinapakitang galit sa mukha. Fine. Pero Miguel, matulog ka agad. Promise po.
Mabilis sa sagot ng bata sabay high five kay Rad. Nakahiga si Miguel sa gitna ng kama at mahigpit na yakap ang unan. Si Althea naman ay nakapikit na ngunit hindi naman mapakali. Sa kabilang gilid ay nakahilig si Rad habang nakatingin sa kisame. Nanay, bulong ni Miguel. Ang saya kapag kumpleto tayo. Sana laging ganito. Napangiti si Althea kahit nakapikit. Tulog na Miguel. Papa Rad, muling bulong ng bata. Do you snore? Natawa si Rad bigla. Hindi naman. Kasi kapag nag-snore ka po, itutulak ka ni nanay palabas ng kama. Napahalakhak si Rad at tumingin sa kanya. Tama siya, ayaw mo talaga na maingay. Maya-maya pa ay biglang tumagilid si Miguel at mabilis na nakatulog. Naiwan ang dalawa na pareho pa ring gising. Awkward, isn't it? Mahinang tanong ni Rad. Hindi ko alam kung bakit pumayag ako. Natahimik sila saglit hanggang sa biglang bumalikwas si Althea para ayusin ang kubot. Sa pagmamadali, aksidenteng tumama ang siko niya sa ilong ni Rad. Aray! Sambit ni Rad sabay hawak sa ilong. Nababalikwas si Miguel dahil sa ingay. Nanay, sinaktan mo po si Papa. Namula si Althea at halos hindi makatingin sa dalawa. Hindi ko sinasadya. Nanay, bakit ka violent? Baka bukas may pasana si Papa. Well, at least, may souvenir ako sa first night na natulog ako dito. Hirit pa ni Rad. Napatingin siya sa lalaki at biglang hinampas ito ng unan. Anong souvenir? Ikaw talaga? Mas lalo silang nagtawanan. Nanay! Sigaw ni Miguel. Kiss na lang para mawala ang sakit ni Papa. Halos malaglag si Althea sa hiya. Miguel! Ngunit si Rad ay nakangisi kahit hawak pa rin ang ilong. Pwede na rin. Ilang araw na nakalipas. Inibitahan ng pamilya ni Rad sina Althea at Miguel sa bahay nila. Kabado si Althea habang nakaupo sa sasakyan. Hawak niyang kamay ni Miguel na tuwan-tuwa naman dahil first time nitong makita ang iba pang kamag-anak. Nanay, may lola na ako, may tita pa. Masiglang bulalas ni Miguel. Napangiti si Rad habang minamaneho ang kotse. Sabi ko naman sa'yo, champ, hindi kailangan ako. May buong pamilya kang kasama ngayon. Pagdating nila sa mansyon, ay sinalubong agad sila ng ina ni Rad. Niyakap nito si Miguel at tuwan-tuwa. Ang apo ko, napakakisig naman. Halos lahat ng kamag-anak ay lumapit at nagtanong tungkol kay Miguel. Hindi inaasahan ni Althea na magiging mainit ang pagtanggap nila. Napansin niya rin na sobrang sweet ni Rad. Lagi siyang tinutulungang magsalita kapag nahihiya siya. Hawak pansiko niya kapag naglalakad. Dahil doon, akala na mga kamag-anak ni Rad ay sila na. Aba, finally! Bulalas ng isang tiyahin. Nakita ko na rin si Althea. Napakaganda't bagay kay Rad. Hindi na ako magtataka kung bakit niya itinago. Namula si Althea at agad na umiling. Wala po kaming relasyon. Ngunit gumiti lang si Rad at tinignan siya na matamis. Wala pa. Halos mahulog siya sa upuan sa sagot na yun. Tuwan-tuwa naman ang buong pamilya sa nasaksihan. Kinagabihan ay doon na rin sila natulog. Inihatid ni Rad sina Miguel at Althea sa guest room. Pagkatapos ay umalis siya agad. Maya-maya ay bumalik siya dalang maliliit na bato. Maingat niyang inihagis iyon sa bintana ng silid ni Althea. Psst! Thea! Bulong niya. Nagulat si Althea at agad na binuksan ng bintana. Rad? Anong ginagawa mo? Naalala mo nung college? Kapag date natin, tumatakas tayo tapos ganito rin ang signal ko. Wala ka talagang pinagbago. Nakangiting sagot ang babae. Let's go out, just like before. Nagdalawang isip si Althea nung una pero pumayag na rin. Fine, pero last time na to, Rad, ha? Lumabas silang dalawa at naglakad sa hardin. Ang dami nang nangyari sa atin. Sabi ni Rad habang nakatingin sa mga bituin. Minsan iniisip ko, kung wala si Hana, baka matagal na tayong kasal. Tumingin si Althea sa kanya. Pero nandyan siya at hindi mo ko pinaglaban noon. I was scared.
Ayokong madami ka sa gulo ng pamilya namin. Pero to be honest, Thea, I never stopped loving you. Natigilan ito sa pag-amin niya. Rad, hinawakan niyang kamay nito. Gusto kitang balikan noon pa. Pero lagi kong iniisip na baka masaktan ka lang. Kaya bumitaw ako kahit nasasaktan ako araw-araw. Pero ngayon, wala nang humahadlang. I'm asking for another chance, Althea. Let me love you again. Nag-angat ito ng tingin at nagtitigan silang dalawa. Alam mong hindi agad ako nagpapatawad, Rad. Pero ayokong lumaki si Miguel na hindi rin natin nililinaw ang relasyon natin. This is your last chance, Rad. Kung sisirain mo pa ulit, mag-expect ka na hindi na ako babalik sa'yo. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Althea at ngumiti. I won't. Promise na hindi kita masasaktan, Althea. Hindi ko kayang mangako kung puputulin ko naman pagdating ng panahon. Pero kapag nasaktan na tayo pareho, I won't leave you. I will let you feel na nag-iisa ka. Tayong dalawang harap sa mga hamon sa buhay at kasama mo ko palagi through ups and down ng relasyon natin. Pagkatapos silang maglakad-lakad sila sa hardin, ay nakaupo sila sa gazebo habang nagkukwentuhan. Tumatawa si Althea nang maalala ang mga kalokohan nila noon. Kung paano siya niligawan ni Rad sa library, paano sila nahuli ng gwardya dahil tumatakas galing dorm. Alam mo ba, sabi ni Rad, nung first kiss natin, halos mawalan ako ng ulirat. Natapilok pa ako pa uwi, but it was the happiest day of my life. Natawa si Althea at bahagya siyang tinulak. Hindi ka pa rin nagbago. Nagtagal pa ang usapan hanggang sa hindi nila namalayang sumikat ng araw. Halos 1 linggo nang nasa bahay ng pamilya ni Rad, sina Althea at Miguel. Sa halip na makapag-date sila ni Althea, lagi itong hinihiram ng kanyang ina at kapatid. Thea, samahan mo ako mag-shopping. Wika ng ina niya. Mas may enjoy akong mamili kapag may kasama. Oo nga. Sabat naman ng ate niya. At bukas, manonood tayo ng concert. Libre ng tickets, hindi pwedeng palampasin. Nakahalukip-kip lang siya at kanina pang mainit ang ulo. Excuse me, can I remind you both na girlfriend ko si Althea? Nagkatawa na ng dawa. Girlfriend? Balik ng ate niya. Sure ka ba? Kasi sa nakikita ko, mas nag-enjoy pa siyang kasama kami. Pati si Miguel ay nakisali rin. Papa Rad, huwag ka nang magalit. Nanay is famous already. Everybody likes her more than you. Halos magdilim ang mukha ni Rad. Great, my own son betrayed me. Kinagabihan, dumiretso si Rad sa kwarto ni Miguel. Champ, kailangan natin mag-usap. Seryosong usapan to. Umupo si Miguel at nagkunwaring professional. Ano yung plano, Papa? Kikidnapin natin si nanay. Bulong ni Rad. Ilalayo natin siya. Pupunta tayo sa lugar kung saan walang makakaabala sa atin. Wow, secret mission. Pero Papa, saan tayo pupunta? Sa malayo, sa labas ng bansa. Cool. Ako nang bahala sa nanay. Ikaw na mag-book ng tickets. Sabi ng bata na parang tunay na kasabwat. Nagkamayan silang dalawa sabay sabing, Deal! Habang abalang ina at nakatatandang kapatid ni Rad sa sala dahil nag-uusap tungkol sa susunod nilang lakad, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rad na may daladalang malaking maleta. Thea, tara na. Mahinahong sabi nito. Napatigil si Althea at nagtaka sa sinabi nito. Ha? Bakit? Bakit may maleta ka? Nag-angat siya ng kilay. Sumilip si Miguel mula sa likuran ni Rad. Nanay, surprise! Papa Rad is stealing you. Don't worry, kasabot ako dito. Maliksin itong bulong. Halos mahulog ang kanyang panga. Miguel? Awat niya. Ngunit bago pa siya makapag-react ng husto, mahigpit nang hinawakan ni Rad ang kamay niya. Wala nang oras magpaliwanag. Seryosong sabi nito at hinila na siya palabas. If I don't take you now, baka hindi na ako magkakaroon ng chance. Hindi makapaniwala si Althea nang marating nila ang paliparan. Nasa kamay na ni Rad ang mga tickets at pasaporte na parang matagal na itong nakaplano. Rad, baliw ka na ba? Maliing bulong ni Althea habang mabilis silang naglalakad. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanila.
Huwag kang mag-alala, sinabihan ko na sila. Ang sabi ko, family trip lang. Huminto siya saglit at tumingin kay Miguel na nagtatakbo sa gilid nila. Papa, ito yung pinakamagandang mission ever! Sigaw ni Miguel habang nakataas ang dalawang kamay na parang nanalo. Ay, mag-ama nga kayo, komento niya. Paglapag nila sa ibang bansa, ramdam ni Althea yung kakaibang gaan ng pakiramdam. Malayo sila sa lahat ng kaguluhan at tila pansamantalang nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hawak niya yung kamay ni Miguel na aliw sa paligid. See? Bulong ni Rad habang magkahawak kamay sila naglalakad sa dalampasigan. Bahagya nitong hinaplos ang buhok ni Althea. Tayo lang nandito. Wala na akong kaagaw sa tension mo. Napatingin siya kay Miguel na nagtatampisaw sa mababaw na tubig. Tuwan-tuwa ito habang pinupuno ng buhangin yung isang maliit na timba. Papa! Nanay, look! I found a treasure! Napangiti si Rad at yumuko para salubungin ng kanilang anak. Wow, buddy! That's beautiful! Just like your mom! Sabay lingon nito kay Althea. Napapailing siya, pero hindi na niya maitago yung pamumula ng kanyang pisngi. Nag-dinner silang tatlo sa isang maliit na restaurant. Habang kumakain si Miguel ng spaghetti, bigla itong sumigaw. Nanay, tinititigan ka na naman ni Papa Rad. Namula agad siya. Miguel, kainin mo na yung pagkain mo. Pero totoo naman po. Balik ng bata. Papa, you look like a lovesick puppy. Napahalakhak si Rad. At least, honest siya. Tumitig ang kasintahan sa kanya. Can you blame me? I finally have you here, away from everyone. Kung pwede lang itigil yung oras, gagawin ko. Tumakbo si Miguel papasok ng kwarto na makarating sila sa hotel. Good night, Nanay. Good night, Papa. Don't stay up too late talking, ah. Sabay sinara ang pinto. Nagkatinginan si Rad at Althea. Anak mo talaga sobrang daldal. Ani Althea. Ngumisi si Rad at lumapit. He's right though. I could stay up all night just talking with you. Namula si Althea. Rad, tigilan mo nga yan. Why? Nakakahiya ba? Kailangan ba sagutin yan? Masaya naging bakasyon nila sa Hong Kong. Namasyal sila sa Disneyland, kumain ng street food, at halos hindi maubos ang litrato sa phone ni Rad dahil panay ang kuha ni Miguel. Papa Rad, picture ulit! Mag-peace sign po ako! Sigaw ng bata at tumatakbo sa harap ng castle. Champ, pang-50 na yan! Natatawan sagot ni Rad. Pero matapos ang ilang araw ng saya at kalayaan, kinailangan nilang bumalik sa Pilipinas. Paglapag nila sa airport, akala nilang dalawa ay magiging ordinaryong araw lang yun. Ngunit sa arrival area, napatigil sila na makitang isang pamilyar na mukha, si Hana. Kapansin-pansin na rito na malaki ng tiyan. Nakita sila nito at lumapit. Hindi man na nagbago ang pagiging mataray nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako ganito. Napakunot ang noon ni Rad. Stop it, Hana. Don't start again. Hindi ka pa rin patitigil. Lahat ng ito, kasalanan mo. Sabay turo nito kay Althea. Napakagatlabi sa Althea pero kalmado niya lang na sinagot ito. Kung may nangyari man sa'yo, hindi akong dahilan. Desisyon mo yan. Shut up! Singhal ni Hana. Ngunit bago pa ito makapagsalita ng iba pa, bigla na lang itong napahawak sa tiyan at napasigaw. Ah! The baby! Something's wrong! Agad na tumakbo si Althea at hinawakan ng babae. Rad, call for help now! Kailangan nating dalhin siya sa malapit na ospital! Sa loob ng delivery room, mabilis na naging galaw ni Althea. Suot ang sterile gloves at mask, maingat ang bawat hakbang niya habang nakatuon ang isip sa kaligtasan ng bata. Wala na sa isip niya matinding tampuhan nila ni Hana noon. Ang mahalaga ay mailigtas niya mag-ina. Hana, makinig ka sa akin. Mahina ang sabi ni Althea habang inaalalayan ito na huminga na maayos. Huminga ka ng malalim. I'll help you. Laban lang. Luhaan tumingin si Hana sa kanya. Namumuo ang pawis sa noon nito habang hinahabol ang hininga. Bakit mo ako tinutulungan? After everything. Because you're a mother, and no mother deserves to lose her child.
Kasama ang mga nurse at doktor, maingat nilang isinagawa ang proseso. Ilang minuto ang lumipas at napuno ng malakas na iyak ng sanggol ang silid. Napaluha si Hana at nanginginig ang kamay ng may abot ang sanggol. Congratulations! Ani Althea na may ngiti sa labi. Makalipas ng ilang oras, matapos mailipat si Hana sa isang pribadong ward, pumasok si Rad kasama si Miguel. Tahimik nilang pinagmasdan si Hana na nakahiga at banayad na hinahaplos ang buhok ng sanggol na mahimbing nang natutulog sa dibdib nito. Pagkakita ni Hana kay Althea, napaluha ito. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sa lahat ng panahon sinisi kita, kinamuhian kita, pero ikaw pang unang tumulong sa akin. Lumapit sa Althea at marahang ipinatong ang kamay niya sa balikat ni Hana. Kalimutan na natin yun, Hana. Ang mahalaga, ligtas ka at ligtas ang baby mo. I'm sorry. Sorry sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Sa lahat ng paninira at masasakit na sinabi ko. You didn't deserve it. I was selfish. Pagkatapos ng trabaho ni Althea, lumabas siya ng kwarto at nakita si Rad na nakasandal sa pader. You never fail to amaze me, sabi ni Rad habang nakatitig sa kanya. Trabaho ko lang naman ang ginawa ko. No, it's not just a job. It's who you are. Kaya nga ako nahulog sa'yo dati pa. Sa araw ng binyag ng anak ni Hana, ay hindi maitago ni Althea ang kaba. Hindi niya akalaing makakatanggap siya ng imbitasyon, lalo na mula kay Hana mismo. Pero nang dumating siya kasama si Miguel, mainit silang sinalubong. Salamat sa pagpunta. Nakangiting sabi ni Hana. Hindi na ito tulad ng dati. Nagbago ito pagkatapos na itong tulungan at masaya siya para rito. Lumapit ang ina ni Hana at marahang hinawakan ng kamay niya. Pasensya ka na sa lahat ng nangyari. Sana tanggapin mong paghingi namin ng tawad. Taus-pusong tumango si Althea. Wala na yon. At saka wala naman pong ginawa si Hana na makakasakit sa amin. Ang mahalaga rin ngayon ay naging maayos ang lahat. Habang kumakain, magkatabi si na Althea at Hana. Nagulat siya sa pagiging prangka ng dating karibala. Iniwan ako ni Victor. Diretsong sabi ng babae habang pinapainom ng gatas ang anak. At siguro, deserve ko rin kasi mali ang mga naging desisyon ko. Pero ngayon, masay na ako na nandito ang anak ko. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para maging buo kami. Napangiti siya sa sinabi nito. Mas malakas ka na ngayon, Hana. Tumungo si Hana at tatawa na mahina. Nakakatawa, no? Dati halos kalabanin kita para lang makuha ko si Rad. Pero ngayon, parang magkaibigan na tayo. Matapos ang salo-salo, lumapit si Miguel at pabulong na nagtanong kay Althea. Nanay, nasan si Papa? Akala ko susunduin niya tayo. Lumapit ang driver at magalang na yumuko. Ma'am, pinapasundo po kay ni Sir Rad. May kailangan daw siyang tapusin. Susunod na lang po siya mamaya. Bahagya siya nagtaka, pero sumunod na lang siya dito. Busy na naman siya. Sumakay sila mag-ina at makalipas ang ilang minutong biyahe, huminto ang sasakyan sa isang lugar na puno ng ilaw at dekorasyon. Napakunutan noon ni Althea. Nasaan tayo? Tanong niya. Ngumiti ang driver nang buksan ang pinto. Ma'am, hinihintay po kayo ni Sir Rad. Halos mawalan siya ng hininga sa nakita. Sa gitna ng hardin ay may mga kandila at bulaklak na nakahanay. May maliliit na ilaw ang kumikislat na parang bituin sa lupa. Sa dulo ng lahat ng iyon ay nandoon si Rad at hihintay siyang lumapit. Rad, mahina niyang bulong. Pasensya na kung ginamit ko pang driver para dito. Gusto ko lang talaga maging sorpresa to. Huminga ng malalim si Rad bago nagsalita. Thea, matagal ko nang pinapangarap to. Ilang taon tayo nagkahiwalay. At sa lahat ng pagkukulang ko, ikaw at si Miguel pa rin ang bumuo sa akin. Hindi ko kayang isipin ang buhay na wala kayo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Althea at binuksan ang kahon. Hindi ako perpektong lalaki para sa'yo, Althea. Pero gagawin ko lahat para pasayahin ka at maling ka araw-araw. Gusto kong gugulin ng buong buhay ko para pumawi sa'yo. Sa lahat ng panahon wala ko at sa lahat ng sakit na idinulot ko.
Nanginginig ang kamay ni Rad habang hawak ang singsing. Thea, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon para maging lalaking karapat-dapat sa inyo ni Miguel? Papakasalan mo ba ako? Napalunok si Althea at ramdam niyang bigat ng emosyon sa dibdib. Napatingin siya kay Miguel na nakangiti habang nakatayo sa gilid. Parang alam na nito ang nangyayari. Tumulo ang luha niya. Rad, mahina niyang tawag habang nanginginig ang labi. Hindi ko inakala na darating pa tayo sa ganito. Akala ko, tapos na tayo doon. Pero binigay ulit ng Diyos ang panahon na bigyan tayo ng second chance na mabuo. Oo, Rad, magpapakasal ako sa'yo. Sumabog ang tuwa sa mukha ni Rad at agad siya niyakap nito na mahigpit. Thank you, Thea. Thank you. Makulay at masaya naging kasal ni Rad at Althea. Habang naglalakad si Althea sa aisle, napapikit si Rad. Tila hindi makapaniwala na sa wakas ay ikakasal na sila. Puno ng halakhakan ng paligid dahil sa mga biro ng mga kakilala. Hoy Rad, huwag kang iiyak! Sigaw ng ate niya mula sa gilid. Hindi bagay sa gwapong mukhang sipunin! Nagkatawanan ng mga bisita. Ngumisi si Rad at sumagot. Mas gugustuhin ko pang umiyak kaysa mawala ulit to. Sa hotel room ng unang gabi nila bilang mag-asawa, nakahiga na agad si Rad sa kama. Mukhang napagod siya sa buong araw. Pagod ako, Thea. Pwede bang bukas na lang yung romance? Reklamo pa niya. Rad, huwag kang maarte. Natatawang sagot ni Althea. Ikaw nga dun sobrang excited sa honeymoon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Dalang paborito nitong stuffed toy. Nanay, Papa, pwede ba dito na lang ako matulog? Halos mapaupo si Althea sa gulat. Miguel, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't iniwan ka namin kay lola mo? Tumakbo si Miguel papunta sa kama at umakyat sa gitna nila. Wala itong kamalay-malay na nasirang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ayoko kay lola, boring dun. Wala akong kausap. Sabi nito na makahiga sa gitna nila, yakap ang stuffed toy. Dito na lang ako kay nanay at papa. Napahiga si Althea sa tabi ng anak at natawa. Naaaliw siya sa kakulitan nito. Rad, mukhang honeymoon natin. Postponed na. Hindi. Biglang reklamo ni Rad. Miguel, anak, ngayon lang kami nagkaroon ng honeymoon ng nanay mo. Baka pwede ka muna matulog sa sariling kwarto mo. Gumuso si Miguel at ngumiti na maloko. Pero Papa, di ba sabi mo noon family na ulit tayo? Dapat sama-sama lagi. Napatingin si Rad kay Althea at pareho silang natawa. O sige. Sabay nitong sabi na parang sumusuko na. Pero anak, promise, bukas honeymoon namin ng nanay mo. Ikaw, doon ka muna sa lola mo. Okay po. Sagot ni Miguel na parang nakipag-negotiate lang. Pero ngayon, group hug muna tayo. Lumapit ang bata at iyakap silang pareho na mahigpit. Ramdam ni Althea ang init ng yakap ng kanilang anak at ang lakas ng tibok ng puso ni Rad sa tabi. Sa kwento ni na Althea at Rad, ay natutunan nating maging matapang, lalo na kapag pamilya na ang pinag-uusapan. Kapag mahal mo sila, gagawin mo lahat para ipaglaban sila kahit may kapalit pa ito. Kaya mong tiisin ang hirap gaano man kabigat. Kahit takot na takot ka na, lumalakas ka pa rin dahil alam mong umaasa sila sa iyo. At doon natin nauunawaan na ang tunay na lakas ay hindi galing sa ating sarili, kundi sa pagmamahal na pinipili nating ibigay sa mga taong pinakamahalaga sa atin. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory.